Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Sariwang-sariwa ang balita natin. Gilas prospect MVP ng NBTC, Lino Mark. Nalaman ko na po kung nakakuha ito o hindi ng Philippine passport before mag 16. At nalaman ko na po yung latest update natin kay Brownlee. Ayon mismo sa source, as of now, wala pa daw po itong violation at wala pa din daw po itong suspension. So ano yung natanggap ni JB na findings? Simulan po natin kay Brownlee dahil napakainit nito ngayon sa social media kasi 3 months na lang po Asia Cup na. Yan yung minimum suspension po sa doping. So baka hindi umabot, yan ang iniisip natin. So ang ginawa ko po, kinonta ko po ang isang source natin na may alam dito. Pinasa ko yung mga news na lumabas kagabi about kay JB. Ang sagot po sa akin ay eto. Magantay na lang daw po tayo kasi sa pagkakaalam daw po nila si JB daw po ay hindi suspendido. Nagtaka po ako kaya nilinaw ko kung may suspension kasi may violation si JB. Ang sagot po sa akin ay wala daw pong violation si Brownlee. Dagdag pa niya, tingnan daw po natin yung sa Asian Games ni JB may post agad publicly. Kasi daw po yung mga violations na yan daw po ay publicly posted kasi requirements po yan ng WADA o World Anti-Doping Agency. At natingnan ko nga po yung kay JB sa Asian Games noon nung tinest siya October 7 after 5 days nilabas agad ng International Testing Agency ang violations ni JB sa mismong website nila. Pero ngayon, mahigit 2 buwan na po, wala pa po silang nilalabas na violations ni JB. At nilinaw po sa akin ang source natin na wala pa daw po talaga natatanggap ang SBP na violations ni JB. So ang tanong, ano yung pinadala kay Justin Brownlee? Yung adverse analytical findings. Yan mga kaibigan, tinanong ko rin po yan sa source natin. Ang sagot po sa akin, yung adverse analytical findings daw po na yan, ay madami daw po talaga nakakakuha niyan. At natingnan ko nga sa internet, etong AAF na yan mga kaibigan. Ang ibig sabihin pala niyan, may na-detect, may nakita. Ito daw po ay madalas tinutukoy na positive test. Gayunpaman, dapat daw po nating maunawaan na hindi porket meron kang adverse analytical findings ay may violations ka na kaagad sa anti-doping. At kung magpositibo man daw po si JB, magkaroon si JB ng initial review, kung pasok siya sa therapeutic use exemption, kumbaga if nanggaling sa medication niya, yung banned substance, maaari siyang magkaroon ng exemption. So, ibig sabihin, kung totoong umapela nga ang kampo ni JB, baka ito na yon, therapeutic use exemption. So, ito, summarize natin para malinaw. As of May 3, wala po pong natatanggap ang SBP na violation ni JB. Wala pang violation o suspension. Kung meron man, lalabas po yan sa website ng International Testing Agency like nung una. Ngayon, punta na po tayo dito. Ang dami nag-aabang nito. Lino Mark na isang Phil-Am na proud Pinoy. Bago pa lang ito maglaro sa Manila sa NBTC ay may Philippine flag na ito sa kanyang profile. At ito, pinagmalaki pa niya sa Amerika, doon sa NCAA, sa interview niya, ang kanyang Filipino heritage. Magaling to mga kaibigan, mabilis, malakas, at ito ang angas pa maglaro. Nag-MVP sa NBTC. At sinabi niya mismo na absolutely gusto niya maglaro sa Gilas Pilipinas. Pero ang tanong, eto, eligible nga ba siya sa ating national team? Ang sagot, ayon po mismo sa isang coach sa Phil-Am Nation Select na pinaglaruan niya. Ito ang sagot sa akin, unfortunately, he did not. So hindi eligible si Lino Mark sa Gilas as local sa FIBA. Pero pwede pa rin siya maglaro sa ating national team sa mga Asian Games or naturalized kung dito sa FIBA. So yan mga kaibigan, ang balita ko po para sa inyo. Sana nagustuhan ninyo at sana i-like nyo rin po yung video ko kasi nakakagandang lalaki daw po pag nilalike nyo ang video ni Tato Sports. So ito mga kaibigan, batiin ko po pala si Mel Gaspe, Kamikasi, Super Ninja, Alvin Joseph Anova, Arcel Jan Doromal, Joe Ocampo, Oscar Ortiz ng Tanawan, Batangas. Lagi ako dyan kasi nabiyahe ng jeep ang tatay ko noon. Ito, Ronald Verbosidad, Paulo Torre, Junior Andaya, Riggy Sec, Ronald Iran at Rolly Perote. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo.